Galing. Ito pala ang Lu Group. Mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa naisip ko. Tara, Wenran. Siguradong makakakuha ako ng trabaho dito. Lola? Lola? Okay ka lang? Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Bagong graduate, sobrang walang muwang. Ang mga matatandang babae tulad niya ay eksperto sa panloloko ng tao. Hindi siya mukhang ganoong klase ng tao. Bukod dyan, hindi natin siya pwedeng iwan na mamatay. Utak libro, ha? Kalimutan mo na siya. Tara na. Kumusta po kayo, Lola? Mas mabuti na po ba ang pakiramdam? Mas mabuti na. Binibini? Salamat. Ang bait mong bata. Lola, natutuwa lang ako na okay kayo. May nobyo ka ba? Single rin ang apo ko. Tatawagan ko siya at ipapakilala ko kayo. Uy, Lola. Mahal, nagkakaproblema ako. Pumunta ka agad. Sige, pupunta ako diyan. Ang bait mong babae. Ang apo ko, kahit bata pa at hindi masyadong nagsasalita, napakagwapo niya at talagang mayaman. Iniligtas mo ako, kaya ako, kailangan kitang suklian. Ako. Lola. Lola, okay ka lang? Ito ang apo ko, Lu Jingqian. Kung gusto mo siya, dapat kayong magpakasal. Ate, anong ginagawa mo dito? Ito'y, ang lola mo? Magkakilala kayo? Siya nga pala, Lola. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Medyo, tigilan mo na ang pag-iiba ng usapan. Kayo? Ano ba talagang nangyayari? Lola, ang pangalan ko ay Wenran. Kami? Kasal na kami. Ang laking balita at hindi mo sinabi kay Lola? Ikaw talaga ang mabuting apo ni Lola. Wenran, tama ba? Ranran, talagang nakatadhana tayo. Hindi ko inaasahan na ikaw na pala ang apo sa manugang ni Lola. Lola, pakiusap, huwag kang magalit kay Jingqian. Kaming dalawa noong panahong iyon ay talagang masyadong nagmadali. Wala kaming panahong sabihin sa mga nakatatanda ng pamilya. Mabait na babae, kasama ka rito, hindi galit si Lola. Hindi pwedeng basta-basta lang. Hindi patas para kay Ranran. Kailangan kong umuwi agad para maghanda. Tara na. Gianji, Lu, ihahatid kita pabalik sa opisina. Ate, talaga, hindi na kailangan. Sasamahan ba kita? Siyempre, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Ayokong hindi ka komportable. Ayokong ang relasyon natin mula sa simula ay itayo sa panlilin lang at pagtutol ng pamilya. Bigyan mo ako ng panahon. Ako na ang bahala sa mga magulang ko. Magtiwala ka sa akin. Pero may kondisyon ako. Sige, magsalita ka. Itatago natin ang kasal natin sa publiko. Tayo ay ganap na walang kaugnayan, mga estranghero. Gusto kong umasa sa sarili kong kakayahan upang makapasok sa departamento ng disenyo ng Lu Group bilang isang intern. Talagang hindi kailangan. Pwede nating direktang. Hindi. Gusto kong patunayan sa lahat na ako, si Wenran, umaasa sa sarili kong lakas, ay makakarating din sa tuktok. Sa panahong iyon, walang mga has sabihing hindi ako karapat-dapat. Kung pumayag ka, manatili ka. Kung hindi ka pumayag, aalis ako ngayon. Kahit anong sabihin mo.
kung ito ay lihim na kasal o pagiging intern, nasa sayo lahat. Gagawin ko ang best ko para matulungan kang makamit ang iyong mga pangarap. Patunayan mo sa kanila. Aking Ging, Lou. Sa kumpanya, huwag mo akong bigyan ng espesyal na trato, okay? Ginoong Lou. Ginoong Lou, huwag kang mag-alala. Ang lakas ng sigla niya. Ginoong Lou, darating ang misis sa kumpanya para magtrabaho. Bantayan ko ba siya ng maingat? Hindi na kailangan. Sa pagtingin kung gaano siya ay tiwala, malamang hindi niya kailangan ng tulong. Kumusta? Inirekomenda ako sa loob, pumasa sa interview, at ako ang bagong intern na magsisimula ngayon. Ran. Ikaw pala si Wenran? Yung inakusahan ng plagiarism, ang designer. Ang paratang na plagiarism ay naayos na. Inosente ako. Ang kumpanya namin ay isang kilalang kumpanya sa buong mundo. Sino bang nakakaalam kung paano ka nakapasok? Dahil sa iskandalo mong plagiarism, kahit payagan ka lang maging intern ay isang pabor na sayo. Kung ang kumpanya ni Lou ay puno ng empleyado na naninirang puri tulad mo, sa tingin ko, ang kumpanya ni Lou ay malapit nang bumagsak. Ano bang pinag-aawayan yung dalawa? Tagapamahalahi, nandito ka pala. Darating na si Jing Chen. Huwag kayong maingay dito. Ito ay, Ito ang aming departamento ng disenyo tagapamahalahi. Tagapamahalahi Xiaoyan. Hindi lang siya magaling sa trabaho, kundi kaklase rin ni CEO Lou. Mas kahanga-hanga kaysa sa isang intern na tulad mo. Ikaw ay... kumusta? Tagapamahalahi. Ako si Wenran, ang bagong intern sa disenyo. Wenran. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Narinig ko ang kwento mo. Hoy, nagtataka ako kung sino-sinong tao ay pwedeng magtrabaho sa kumpanya ni Lou ngayon. Anong ibig mong sabihin? Pumasa ako sa interview at pumasok sa kumpanya ni Lou sa normal na proseso. Pagdating sa kakayahan, sa disenyo, hindi ako mas masahol kaysa kay tagapamahalahi. Ikaw, isang plagiarist na tulad mo. Ano bang karapatan mo para pag-usapan ako? Jing Chen. Ayos ka lang? CEO Lou, itong intern kanina ay nambastos kay tagapamahalahi. Itataboy ko siya ngayon din. Tumigil ka. Ang kumpanya ni Lou ay hindi nangangailangan ng empleyadong hindi nakatutok sa kanilang trabaho. CEO Lou, ako. Sa susunod, pumunta ka sa HR at mag-resign ka na. Pasensya na, CEO Lou. Hindi ko na uulitin. Halika. Ihahatid kita sa iyong desk. Wenran, sino ka ba talaga? Paano mo nakuha ang espesyal na atensyon ni Jing Chen? Kumusta? Ako si Song Nuan. Kung may hindi ka alam, tanong mo lang sa akin. Kumusta? Ako si Wenran. Song Nuan, mas mag-ingat ka. Huwag mong hayaang kopyahin ng iba ang trabaho mo nang hindi mo alam. Kaninong bibig iyan? Napakarumi? Walang kwenta. Ang babaho ng mga salita. Ikaw, Tagapamahalahi, huwag kang magalit. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. huwag ka ring magalit. Si tagapamahalahi ay hindi kailanman magalang sa mga babae na gusto si President Lou. Simula ngayon, mas mabuting lumayo ka kay President Lou. Ano ang relasyon sa pagitan ni tagapamahalahi at Pangulo Lou? Hindi mo alam iyon. Si tagapamahalahi at si President Lou ay mga kaklase noong kolehiyo. Ang sabi-sabi na si tagapamahalahi ay ang unang pag-ibig ni President Lou. Si tagapamahalahi ay isang pinuno ng departamento lang sa Lou Group dahil kay President Lou. Unang pag-ibig? Oo. Sa mga nakaraang taon, ang tanging babae na nasa tabi ni Pangulo Lou ay si tagapamahalahi. Kaya siguradong siya iyon. Sige, kailangan mong mag-ingat simula ngayon. Aba, Lu Jingken.
Kaya pala nagtatago ka ng unang pag-ibig. Dahil may unang pag-ibig ka, bakit mo ako pinakasalan? Hintayin mo lang kapag nakaganti ako sa'yo. President Lu, tungkol sa'yo at sa asawa mo, dapat ba nating ilihim? Nirerespeto ko ang kanyang kagustuhan. Dapat itong manatiling confidential. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang malaman ng kahit sino na kasal ka. Jingchen, kasal ka? President Lu, hindi ito kasalanan ko. Kung gayon, sino ang asawa? Kilala ko ba siya? Iyan ay aking pribadong bagay. Walang komento. Pero alam mo, palagi akong... Sinabi ko na sa'yo dati. Sa pagitan natin ay pagkakaibigan lang noong kolehiyo. Pero lagi kitang nagustuhan. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Ang pagtatrabaho para sa akin ay mababa sa iyong kakayahan. Kung patuloy kang magsasabi ng mga ganyan, kailangan mong humanap ng ibang trabaho. Kumusta, Lola? Pupunta ka sa kumpanya? Bumalik ako para ihanda ang mga bagay para sa kasal ninyong dalawa. Pero bigla kong nakalimutang itanong tungkol sa gusto ni Ranran. Papunta na ako ngayon. Sige, papapuntahin ko si Xiao Chen para sunduin ka agad. Si. Magandang araw, Ginang. Pupunta ako ngayon para makita ang asawa ng apo ko. Lalabas. Simple lang. Ginang, dahil sa iyong mataas na katayuan, kailangan nating maging maingat. Ngayon, sinadya kong magdamit na simple para hindi ma-pressure ang asawa ng apo ko. Ako na lang ang pupunta. Oo, Ginang. Paalam, Ginang. Tagapamahala. Sino ang nakaasar sa'yo? Sabihin mo sa akin. Wala bang ginagawa ang lahat? Ano ang ginagawa nila? Narinig ko na ang lola ni CEO Lu, si Ginang Lu, ay darating. Lahat ay abala sa paghahanda. Kung makukuha ko ang pabor ni Ginang Lu, siguradong tutulungan niya ako na makasama si Jingchen. Talagang kahanga-hanga si Jingchen. Pinamamahalaan niya ang kumpanya ng perpektong ayos. Pasensya na. Okay ka lang? Sino ka ba? Matandang bruka. Sino ang nagpapasok sa'yo? Ako. Talagang probinsyano. Ang Lu Group ay hindi lugar para sa mga tulad mo. Umalis ka na dito ngayon. Bakit mo tinutulak ang mga tao? Vinran, hindi naman ito mahirap mong kamag-anak, di ba? Lola, okay ka lang? Ran, ang asawa ng apo ko ang mabait. Lola, okay ka lang? Wenran, talagang mahilig kang makialam. Itong matandang babae ay nakakaabala sa trabaho. Palabasin mo siya dito ngayon. Tinulak mo si Lola at hindi ka lang humingi ng tawad. Gusto mo pa siyang paalisin. Ang kumpanya natin ay maraming mataas na klase ng tao, araw-araw na pumapasok. Ang pagpayag sa isang probinsyano na manatili dito makakaapekto sa negosyo ng kumpanya. Ikaw, isang intern, kaya mo bang panagutan? Palagi kang nagsasabing mataas ang klase mo, pero hindi mo nirerespeto ang mga matatanda. Nakakatawa. Ikaw ang katawa-tawa. Sa ating malaking lungsod, mga taong may mataas na uri lamang ang nararapat respetuhin. Wala kang iba kundi mga maliliit na langgam. Kahit na si Manager Ho ay tanggalin ka ngayon, itapon ng matandang babaeng ito. Ano ang magagawa mo? Wenran, ilang beses kang sumagot sa pamunuan, lumabag sa mga alituntunin at regulasyon ng kumpanya. Iimpake mo ang iyong mga gamit at lumayas ka na rito. Mula kailan ang Lu Group ay may ganitong patakaran? Isang empleyado ng kumpanya na tumutulong sa isang matanda ay talagang tinatanggal ng katulad mo? Ikaw, matandang bruha, sino ang humingi ng opinyon mo? Ikaw ay tanggal na. Iimpake mo ang iyong mga gamit at lumabas ka. Ngayon din. Ang Lu Group mula kailan ikaw ang nagdedesisyon? Hanggat nandito ako, Wenran walang tinatanggal. Na, ang may problema ay dapat kayo. Anong sinabi mo? Ako, may problema? Si Manager Ho ay kaklase ni President Lu. Ang kanilang ugnayan ay mas matibay pa sa ginto. Lumilikha siya ng napakalaking halaga para sa Lu Group. Sino ka ba sa akala mo? Naglakas loob kang manakot kay Manager Ho? Tama na. Pinapahalagahan ni matandang Ginang Lu ang kapayapaan at katahimikan. Huwag hayaang ang dalawang babaeng ito makagambala sa kanyang katahimikan. Mga guwardiya, alisin silang dalawa. Kung may problema kayo, sa akin yung ilabas.
Huwag kang matakot anak. Kung sino man ang mangahas na hawakan ako ngayon, maghintay lang. Kapag dumating yang si Jingchen, papabayaran ko sila ng mahal. Naglakas loob ka na insultuhin si Jing Chen? Ikaw, matandang bruha, hinahanap mo ito. Paano mo nagawa? Itaas ang kamay sa akin? Kung hindi ka namin turuan ng leksyon, iisipin mong makakalusot ka sa lahat. Hi Xiaoyan, nakatira tayo sa isang lipunang pinamamahalaan ng batas. Talaga bang sasaktan mo ang isang tao? Wenran, intern ka lang at ilang beses mo akong sinagot. Anong karapatan mo? Ngayon, ako ay tuturuan ka ng isang magandang leksyon. Jingxian. Lola, Lola. Ikaw si Yanni, Lu. Go. Pasensya na, hindi ko naman sinasadyang masaktan ka. Hindi sa akin dapat humingi ng tawad. Dapat humingi ka ng tawad sa babaeng ito. Pasensya na. Pasensya na. At nag-aatubili pa? Ganyan ba ang mga mapangmata na tao? Ganyan ba kayong mga tao? Lola, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa mga bagay ngayon. Wala akong pakialam sa mga bagay na ito. Ngayon, kung hindi dahil tinulungan ako ni Ranran, baka nasaktan na ako. Paano nila nagawang apihin si Ranran? Jingchen, ang bagay na ito, kailangan mong harapin ng maayos. Inapi si Wenran. Yingxian. Matagal na tayong magkakilala. Hindi naman ako ganoon ka-unreasonable. Kung hindi lang dahil si Wenran ay palaging sumasagot sa akin, hindi ko sana siya sinibak. Ganoon ba? Wala silang respeto sa isang matanda at nang apihin ng iba. Ito ang bagay na hindi ko matiis. G. Lu, kanina, dumating si Gong. Lu, mayroong hindi pagkakaintindihan. Pero maraming beses kang sumagot kay Sir He ay totoo. Wenran, alang-alang sa akin, sumagot sa amo. Pero wala kang respeto sa akin una. Kasalanan ko ang mang-insulto kay Giengeng, Lu. Pero si Wenran, paulit-ulit akong ininsulto. Kaya ako nagsalita nang walang isip. Kahit na, Jingchen, lumabag siya sa patakaran ng kumpanya. At dapat siyang tanggalin ayon sa regulasyon. Simula ngayon, ang kumpanya ay walang karapatan na tanggalin si Wenran. Kahit anong gawin ni Wenran. Tama. Si Wenran ay isa lamang ordinaryong intern. Anong karapatan mo para protektahan siya ng ganito? Dahil siya ay aking. Ginoong Lu. Nagkamali rin ako. Ayoko mong ibigay sa akin ang trabahong ito dahil lang nagpapasalamat ka. Sa hinaharap, kung magkamali ako, pangasiwaan mo ito ayon sa alituntunin ng kumpanya. Kung ano ang sabi mo. Magaling. Mahusay kang empleyado ng kumpanya. Pababayaan ko na ito sa pagkakataong ito. Pero mula ngayon, lumayo ka sa paningin ko. Tara na, hindi natin sila papansinin. Yingxian. Ikaw? Pagmumultahin kita ng isang taong bonus at hahatiin ang sweldo mo. Tulungan mo ako. Ginoong Lu, ang iyong custom na singsing ay handa na. Pakitingnan. Ginoong Lu, ang mahal na custom na singsing. Para kanino ito? Sino pa? Tagapamahalahi, syempre. Sa tabi ni Mr. Lu, maliban kay tagapamahalahi, may iba pa bang babae? Siguro ay dahil narito si Grandma Lu, kaya hindi niya ito maibigay sa kanya ng hayagan. Yingxian. Alam ko na. Mahalaga pa rin ako sa iyo. Jingxian, halika rito. Wenran, magaling siyang babae. Ikaw dapat mong alagaan siya ng mabuti. At Anpoo, Lola, huwag kang mag-alala. Pahahalagahan ko si Wenran. kung gayon, mabuti iyon. Kayong dalawang magkasintahan, manatili kayo rito. Ako'y aalis na ngayon. Wenran, Anong meron? ate. Bakit parati kang umiiwas sa akin? Hindi naman. Ang singsing, Ang singsing pangkasal. Gusto mo ba ito? hindi ba mayroon na tayong singsing pangkasal? Hindi iyon binibilang. Itong isa,
Ipinagawa ko ito ng espesyal. Jing Chen. Anong ginagawa mo? May buhangin sa mata ko. Tinulungan ako ni Mr. Lu. Nahipan ito. Pupunta na ako sa trabaho. Wenran, huwag kang mayabang. Huwag mong isipin na dahil lang pinoprotektahan ka ni Mr. Lu, magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Ano? Pinabawasan ang sweldo mo? Hindi ka pa ba nagsawa? Sinasabi ko sa'yo, tiyak na tutulungan ako ni tagapamahalahi. Basta nandito si tagapamahalahi, hindi ako matatakot. Ang tagapamahalahi mo, bakit hindi ka niya tinulungan kanina? Iyon ay dahil si tagapamahala, gustong kausapin si Mr. Lu ng pribado. Sinasabi ko sa'yo, Xiaoyan ay ang unang pag-ibig ni Mr. Lu. May malalim silang relasyon. Huwag mong isipin na dahil lang nailigtas mo si Mrs. Lu, ay aangat ka mula sa dukha. Sabihin mo kahit anong gusto mo. Ikaw, mag-focus ka lang sa trabaho mo, kundi babawasan na naman ang sweldo mo. Kalimutan mo na. Huwag mong dibdibin. Tagapamahalahi. Alam ko, kung hindi dahil sa Wenran na iyon, hindi ka sana napunta sa ganitong sitwasyon. Tagapamahalahi, ano ang dapat kong gawin? Kung hindi dahil sa babaeng si Wenran, umaasa sa kanyang magandang mukha para akitin si Jing Chen. Kung matuturuan mo siya ng leksyon, pagkakamaliin siya at mapaalis siya sa kumpanya, pagkatapos ay makakabalik ka sa pagiging taga-disenyo, tama? Tagapamahala, alam ko na ang gagawin. Venran, narinig ko na may magaling kang talento sa disenyo. Sumali sa maraming sikat na kompetisyon ng alahas. Isa kang henyo talaga. May kailangan ka ba? Pero alam ko, na aksidente ka sa sasakyan at hindi na kaya ng kamay mo humawak ng panulat para gumuhit ng draft. Kaya, kinopya mo ang gawa ng iba. Ngayon, gumamit ka ng ilang maruming paraan para makapasok sa kumpanya ni Lu. Tigilan mo ako sa paninirang puri. O ano? Pumasok ka sa kumpanya ni Lu sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa isang nakatataas? Ginamit mo ang koneksyon para pumasok. Hindi ko akalain na napakasama mong tao. Palagi kong sinasabi, ikaw na isang intern, paano ka makakapasok sa kumpanya ni Lu? Hindi mo ba alam na ang paninirang puri ay labag sa batas? Huwag mong isipin na hindi ko alam. May galit ka sa akin dahil ginawa kitang tagalinis. Pero kasalanan mo iyan. Sige, tumawag ka ng pulis. Hihintayin ko ang sulat ng abogado mo. May ebidensya ka ba? Kung may ebidensya ka, idemanda mo ako. Ikaw, Naglakas loob ka bang sabihin na pumunta ka sa kumpanya ni Lu hindi para akitin ng CEO at mag-asawa sa mayamang pamilya? may asawa na ako. May asawa? Nakakatawa. Anong lalaki ang mag-aasawa sa'yo? Pero mayroon ka namang kaunting charm sa iyong itsura. Kahit na may mag-asawa sa'yo, malamang ay para sa ilang kahina-hinalang deal. Saan mo nakuha ang napakagandang singsing? Wenran, iyo ba ito? Ito ang singsing kasal ko. Pero hindi ba ito ang natatanging singsing kasal na customized ni Mr. Lu? Paano mo ito nakuha? Sigurado ka ba? Ito ay kay Pangulong Lu, na pinagawa ng internasyonal na master ng alahas. Dinisenyo ito ni Amelie. Wala nang pangalawa sa mundo. Hindi ako pwedeng magkamali. Eksakto. Wenran, sabi mo ang asawa mong walang pera. Kayang bilhin itong singsing na nagkakahalaga ng daan-daang milyon? Asawa mo ba si Pangulong Lu? Alam ng lahat, si Pangulong Lu ay matagal nang walang asawa. At mayroon siyang si Manager He, isang napakahusay na babae. Magugustuhan ka ba niya? Ano bang problema sa akin? Hindi ba ako sapat para kay Pangulong Lu? Ikaw hindi mo man lang karapat-dapat na linisin ang kanyang sapatos. Si Pangulong Lu ay napakataas higit sa iyo, mapapansin ka ba niya? Itong singsing siguradong ninakaw niya ito. Ito ang singsing ng kasal ko. Maniwala ka o hindi? Tatakas ka ba?
Pakawalan mo siya. Masamang ugali? Isang likas na, magnanakaw. Mas mabuti pang ibalik mo ang singsing ngayon na. Lumayo ka. Nasira mo pa ang singsing. Lahat mabilis na kunin itong babae at arestuhin siya, dalhin siya kay Pangulong Lu at hayaan siyang parusahan siya ng tama. Anong nangyayari? Pangulong Lu, itong si Wenran ay magnanakaw. Ninakaw niya ang singsing ng kasal mo. Nahuli sa akto. Ang singsing. Ibinigay ko ito kay Wenran. Yung binigay mo sa akin. Mr. Lu, hindi ba ito singsing pangkasal? Tama. May asawa na ako. Sino ang asawa? Tiyak si Wenran. Nasa daliri niya ang singsing, hindi ba? Itong singsing. Binigay nga ito sa akin ni Mr. Lu. Pero, para pasalamatan ako sa pagligtas ko sa kanyang lola. Bakit mo sinabi na singsing pangkasal ito? Venra, hindi ko inaasahan. May gusto ka sa akin. At palihim mo akong tinatawag na hubby. Wenran, naiintindihan ko. Pagkatapos ng lahat, ang gwapo ko at mayaman. Maraming babae, tinatawag akong hubby. Pero may asawa na ako. Dapat kang mag-ingat. Oh, naunawaan ko. Mr. Lu, Ganyan pala. sinira niya ang singsing na ibinigay mo sa akin. Sandali. Naglakas loob kang tapakan ng singsing sa kasal na ibinigay ko sa asawa ko. Presidenteng Lu, ako hindi ko alam na ito ay galing sa iyo. Tama na. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Maaring bayaran mo ako ng eksaktong kapareho? Oh, sumuko ka? Presidenteng Lu, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong ipakulong. Mukhang kailangan kong may mag-aresto sa iyo. Presidenteng Lu, hindi mo talaga alam ang totoong ugali ni Wenran. Nauna siyang nangopya ng gawa ng iba. Ngayon sumali siya sa Lu Group, tiyak na gumamit siya ng mga tusong paraan. Ang asawa ko ay hindi mo dapat husgahan. Asawa? Hindi ba tayo nagkasundo na itago ito? Hindi ba't lihim lang? Ganito kanya inaapi? At hindi kita ipinagtanggol? Asawa mo ba talaga ako? Paano naman ang iyong dating pag-ibig? Bastos. Venran, kaya ang asawa mo ay si Presidente Lu? Ibig kong sabihin, dating magkasamahan tayo. Tigil. Hindi ko kayang maging kasamahan mo. Wenran hindi, Madam Presidente. Patawarin mo ako. Maraming beses mo akong siniraan at gusto mo pa ng tawad ko? Vinran, paano mo gusto siya pakitunguhan? Gawin siyang mawala sa paningin ko. Umalis ka dito! Tigil. Ang bagay tungkol sa singsing. Hindi basta-basta dapat palampasin. Magbayad ng nararapat na kabayaran. At saka, ang katotohanang lihim na kasal ni Wenran at ako. Kung maglakas loob kang magbanggit ng isang salita tungkol dito, handa ka nang harapin ang mga kahihinatnan. Oh, Pasensya na. Naloko ka. Paano kung itigil natin ang pagtatago nito? Hindi. Ang paglalantad ngayon ay magdudulot lamang ng mas maraming problema. Hayaan na lang natin iyon. Kailangan ko nang umalis. Si? Lee King, sapat na ang bait mo. Hindi mo ako ibinunyak. paano ako maglalakas loob na saktan kay Manager He? Kasalanan lahat ni Wenran. Kung hindi dahil sa panghihimasok niya, paano si Jing Chen magagalit sa akin? Wenran ay isang biglaang umangat na biglang sumulpot bilang Mrs. Lu. Mukhang wala siyang pagmamahal kay Mr. Lu. Si He Xiaoyan pa rin ang may malalim na damdamin kay Mr. Lu pagkatapos ng maraming taon. Mas mabuting patuloy akong sumipsip kay He Xiaoyan. Eksakto! Eksakto! Si Wenran ay walang iba, kundi isang payaso. Hindi siya katapat mo. Gayunpaman, ang mood ni Jing Chen, kani-kanina lang, ay tila hindi masyadong maganda. Ano ang dapat kong gawin para tingnan niya ako sa bagong liwanag? Hindi ba nahihirapan si Mr. Lu sa isang mahirap na proyekto kamakailan?
Kung tutulungan mo siyang makuha ito, tiyak na matutuwa si Mr. Lu. Tama, basta makuha ko ang proyektong ito. Tiyak na mapapansin ulit ako ni Jing Chen. Anong ginagawa mo? Ang misteryoso. May sorpresa ako para sa iyo. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Bakit ka nagbibigay sa akin ng isa pang singsing? Malapit na ang birthday mo, di ba? Noong huli kong binigay sa iyo, nasira na naman. Masasabi ko, mahal mo talaga ang alahas. Gusto kitang pasayahin. Karapat-dapat ka sa pinakamaganda sa mundo. Kaya, nagpa-customize ako ng isa pa. Gusto mo ba? Oh, gusto ko. Lu Yingxian, pinagkakatiwalaan mo ba ako? Maaari ba talaga akong ipagpatuloy ang aking trabaho sa disenyo? Siyempre, ikaw ang pinakamalikhain na taga-disenyo ng alahas na nakita ko. Palagi kitang pinaniwalaan. Noong panahon na nagka-aksidente ako, kung may naniniwala sa akin tulad niya at hinikayat ako, hindi sana ako nag-aksaya ng maraming oras sa disenyo. Salamat, Jing Chen. Wenran, maniwala ka sa sarili mo. Palagi akong magiging pinakamalakas mong suporta. Ginoong Lu, Ano ang problema? matagal na naming pinaplano. Ang proyektong alahas na halos nakuha na namin ay kinuha ni He Xiaoyan mag-isa na umarkila ng taga-disenyo para makipagkompetensya kay Master Amelie. Pumayag sila. Ang matatalo ay aalis sa kompetisyon ng proyekto. Ikaw, hindi ka makatwiran. Kulang ka lang sa kakayahan, natalo ka sa bawat round. Pinapayuhan kitang sumuko na lang at ibigay mo na lang sa akin ang proyekto para maiwasan ang matinding pagkatalo at mapahiya ang Lu Corporation. Hindi patas na nanalo ka? Ikaw ay isang pandaigdigang kilalang master ng alahas, Amelie? Kami mga ordinaryong designer sa Lu Corporation. Paano namin kayo makakalaban? Bago ang kompetisyon, pumayag na kami kasama si Manager He kung sino ang manalo, makukuha ang proyekto. At hindi kayo nagtakda ng anumang pamantayan para sa mga kalahok. Ano? Natalo at nagagalit. Si He Xiaoyan ay manager lang ng Lu Corporation. Hindi pumayag si Ginoong Lu. Ang kanyang usapang pasalita ay hindi mabibilang. Sino nagsabing usapan lang yan? Tayo na pumirma ng kontrata kay He Xiaoyan. Ito ay legal na may bisa. Kahit dumating si Lu Jingchen, kailangan niyang tanggapin yun. Huwag kang masyadong mayabang. Pumirma ako ng kontrata. Isang taong may tiwala sumusunod sa kanyang pangako. May tiwala ako. Mananalo ako sa kompetisyong ito. Ang proyekto, siguradong atin sa Luz. Pero, ang designer na dinala mo ay natalo na. Ang ating manager Ho ay nagtapos sa Top Jewelry Design School. Siya ay eksperto sa jewelry design at nanalo ng ilang kompetisyon para sa Luz. Sa kompetisyong ito, si Manager Ho ang pangunahing manlalaro. Pasensya na, Manager Ho. Ang resulta ng kompetisyong ito ay napagpasyahan na. Luz ay natalo. Kaya dapat ipaubos na ang proyekto. Ikaw, sobra ka na. Umirma na kami ng kontrata at nagkasundo na. Sumang-ayon ka rin sa mga patakaran ng kompetisyon. Kung sino ang manalo, siya ang kukuha ng proyekto. Kayo ay hindi sapat ang galing at ngayon gusto ninyong umatras. Kayong mga taga-pamilyang Lu, wala man lang kayong ganyang tapang. Miss Amelie, matagal na tayong hindi nagkita. Lumaki ang iyong kumpiyansa. Jing Chen, nandito ka. Gumawa ka ng malaking eksena? Akala mo hindi ko malalaman? Alam ko na napakahalaga ng proyektong ito. Kaya gusto ko ring tulungan kang manalo para mapasaya ka. Mr. Lu, tagapamahalahi ay pumirma na ng kontrata sa amin. Epektibo na ang lahat ng kasunduan. Natalo ka na. Ang pusta ay pusta. Mr. Lu, hindi ka naman aatras, di ba? Dahil pumirma na sa kontrata, ang pamilyang Lu Natural natutuparin ang pusta. Napakabuti mo naman, Mr. Lu. Kung gayon, ang proyektong ito, masaya kong kukunin. Miss Amelie, huwag kang magmadali. Kaka-review ko lang ng kontrata. Ayon sa mga patakaran, hanggang ang magkabilang panig ay hindi makapagpadala ng sinumang tauhan para sumali sa kompetisyon, hindi pa tapos. Kaya ang kompetisyong ito ay hindi pa tapos. Tama iyan. Nasa akin pa rin si Lu. Tagapamahalahi. Dapat mong pag-isipan ito. Sigurado ka ba, gusto mo bang makipagkompetensya sa akin? Kung matalo ka, si Lu talagang magiging kahiya-hiya. Huwag kang mag-alala. Ako, He Xiaoyan,
hindi gumagawa ng bagay nang walang katiyakan. May tiwala ako sa aking kakayahan. Tiyak na hindi ako mas mababa sa iyo. Gagamitin ko ang aking lakas upang talunin ka. Mukhang si Miss He ay may tiwala sa kanyang sariling kakayahan. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ang kompetisyon. Tingnan ko, ang Departamento ng Disenyo ng Lu, ang lakas ng tagapamahala. Jingchen, para sa iyo, tiyak na mananalo ako sa kompetisyong ito. Sisiguraduhin ko ang proyektong ito para sa iyo. Ang kakayahan ko sa disenyo ay hindi matatalo. Ang Lunyo ay napakamayabang. Kung matalo ka sa kompetisyong ito, hindi mo lang mawawala ang proyektong ito, kundi hindi na rin ako makikipagtulungan pa sa Lu. Dahil wala kang kakayahan, mas mabuti pang pumili ako ng isang mas may kakayahang kumpanya. Simulan na natin ang laban. Nagsisimula na ang laban. Ang galing ni Manager Ho sa disenyo ay talagang kahanga-hanga. Magaling! Si Manager Ho ay formal na sinanay at nagtapos mula sa isang prestihiyosong paaralan. Sa disenyo ng alahas, marami siyang napanalunang parangal. Ang pakikitungo kay Amelie ay madali lang. Si He Xiaoyan. Natalo? Kampi ka kanino? Gusto mo bang matalo ang kumpanya ni Lu? Bakit mo nasabi iyan? Sa ngayon, si He Xiaoyan ay talagang ang bahagyang mas magaling. Hindi, sa bilis lang iyon. Si He Xiaoyan ay may magandang pundasyon. Okay naman ang balangkas, pero masyadong magulo ang loob. Ang isip niya ay masyadong magulo at malapit na siyang magkamali. Wenran, anong ibig mong sabihin? Paano mo masisira ang sarili nating koponan? Sasabihin ko sa iyo, ang kakayahan ni tagapamahalahi ay talagang ganoon kalakas? Kumalma ka. Si tagapamahalahi ay malapit ng manalo. Tapos na ang lahat. Miss He, magaling talaga ang mga basics mo, pero sobrang impatient mo. Nakalimutan mo ang pinakamahalagang estruktural na pagkakaayos. Presidente Lu, ang manager ay tila nasobrahan sa pressure. Nasira ang trabahong ito. Ang kompetisyon tapos na, di ba? Jingchen, dahil si Wenran ay palaging nakakaistorbo sa akin. Kaya ako naging impatient at natalo. Anong kinalaman ko diyan? Ikaw ang nataranta at bumagsak. Kasalanan mo. Tama na. Pwede ka nang umalis. President Lu ngayon, aminin mo na ang pagkatalo, di ba? Hindi? Miss Amelie, nakalimutan mo si Miss Wen sa tabi ko. Benran, anong ginagawa mo dito? Pero Jilu, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Lahat ng laban sa negosyo na iyong hinarap ay hindi kailanman nabigo. Kaya naman sa buong mundo kilalang bagong yaman. Ang iyong Lu Corporation ay umuunlad. Ngunit kung matalo ka muli, Lu Corporation ay talagang babagsak ng husto. Siyempre, ako ay may tiwala na patuloy akong mananalo. Wala akong pakialam kung gaano kahusay ang iyong mga nagawa noon. Kahit si Wenran ay hindi ako matatalo. Ngayon, ikaw ang talunan. Simula ngayon, sa buong mundo, ang negosyo ng alahas ng iyong Lu Corporation ay makakaranas din ng malaking dagok. Lu Jingchen, ganap kang natalo sa pagkakataong ito. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Kahit nakahanga-hanga si Lu Jingchen, ganap kang natalo sa pagkakataong ito. Walang sinuman sa buong mundo ang magtitiwala sa iyong Lu Corporation. Lu Corporation ay bibilhin lamang ng ibang kumpanya. Jingchen, ano ang dapat nating gawin? Si Ki Lu, aminin mo na lang ang pagkatalo. Teka? Hindi pa tapos ang laro. Nandito pa ako. Wenran, intern ka lang. Lalaban ka ba kay Master Amelie? Mr. Lu,
Ang kontrata ay hindi nagsasaad na hindi pwedeng sumali ang intern, diba? Hindi. Gayunpaman, sigurado ka? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ko pinipilit. Simula nung aksidente sa sasakyan, hindi na ako sumali sa kompetisyon. Matagal na akong hindi nakapasok sa entablado ng kompetisyon. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Jingchen, si Amelie ay isang top master ng alahas. Kahit ako ay hindi makakapantay. Si Wenran ay intern lang. Lalo lang siyang matatalo. Hindi. Naniniwala ako kay Wenran. Bigyan si Wenran ng pagkakataon na sumali. Sige. Payag akong makipagkompetensiya kay Miss Wen. Siya, bilisan natin. Magkaroon tayo ng time competition sa ating mga gawa. Tingnan kung sino ang mas malikhain. Walang problema. Tingnan ko. Ang tunay na kakayahan ni Miss Wen. Hindi kita lalambutin. Mabuti. Ngayon, ipakita sa lahat ang aking tunay na kakayahan. Handa? Siyempre, kahit kailan. Ang yabang ng batang ito. Magsisimula na ang oras. Bakit hindi pa nagsisimula si Wenran? Jingchen, huwag mong sabihing hindi siya marunong. Bakit walang ginagawa si Wenran? Nagpapabibo lang siya, di ba? Ang kakayahan ni Wenran na mag-improvise ay talagang kahanga-hanga. Nanalo ba tayo? Nanalo ba si Wenran? Hindi ako katapat mo. Ang makipagkompetensya sa iyo ay isang karangalan para sa akin. Lu, hindi kita pinatalo. Salamat. Miss Wen, ang iyong mga kakayahan ay lampas sa aking inaasahan. Miss Amelie, ang iyong mga kasanayan sa disenyo ay kilala sa buong mundo. Marami pa akong tanong na kailangan ng iyong gabay. Mag-aral tayo sa isa't isa at sabay na umunlad. Talagang inaasahan ko ang ating hinaharap na pakikipagtulungan. Wenran, ang galing mo. Tinalo mo si Amelie. Kung wala ang paghihikayat ng lahat at suporta, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na pumunta sa entablado ng kompetisyon. Ang panalo na ito ay dahil sa iyo. Siya nga pala, nasaan si tagapamahalahi? Umalis lang siya. Sa tingin ko, may ginawa siyang mali. At hindi niya kinaya. Nakakahiya. Si tagapamahalahi ay naging veterano ng kumpanya. Ngunit kumikilos pa rin siya ng pabigla-bigla. Muntik na niyang dalhin ang kumpanya sa hindi maayos na pagkalugi. At siya ay tagapamahala pa rin. Sa tingin ko, ang manager na iyon ay hindi katapat ni Wenran. Sa pagkakataong ito, si He Xiaoyan ay pumirma ng kontrata mag-isa at muntik nang ilagay sa panganib ang kumpanya. Nilabag niya ang patakaran ng kumpanya. Mula ngayon, si He Xiaoyan ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang manager. Ipaalam sa HR. Maghanap ng angkop na tao upang maging bagong manager. Kung wala si Wenran, hindi sana tayo nanalo sa kompetisyon. Sa tingin ko, bakit hindi si Wenran na lang ang pumalit bilang manager ng kagawaran ng disenyo natin? Oo nga. Si Wenran ay hindi lang magaling na designer, kundi kaya rin niyang humawak ng pressure. Kung siya ang maging manager, walang sino man sa amin ang tatutol. Kung gayon, si Wenran na ang bagong manager ng kagawaran ng disenyo. Hindi pa ako masyadong pamilyar sa workflow. Natatakot akong hindi ko kayanin ang trabahong ito.
Hindi pamilyar? Eh di maglaan ka ng oras para matuto. Lahat ay naniniwala sa kakayahan mo. Sigurado kaming gagaling ka. Pero, Simula ngayon, ang mga resources ng Design Department. Pwede mong ilipat ang mga ito ayon sa gusto mo. ano? Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Ikaw ang makipag-ugnayan. Gagawin ko. President Lou tutuparin ko ang iyong mga inaasahan at ng lahat. Kung gayon, ayusin mo na agad. Binabati kita, Manager Wen. Lahat ay naghirap ngayon. Ngayon, ililibre ko ang lahat para mag-relax at magdiwang. Mabuhay si President Lou. Nahuli kami dahil sa traffic. Si President Lou at ang iba pa, nasa private room na. Kung gayon, bilisan nating pumasok. Siya nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Run. Ito ay para sa iyo. Ito ay, Binabati kita sa pagkapanalo sa kompetisyon, at sa pag-promote. Ito ang inihanda ko para sa iyo, isang regalo para sa pagdiriwang. hindi, ito ay masyadong mahal. Hindi ko ito matatanggap. Mga hakaw lang ito. Hindi ito mahalaga. Baka dahil na-promote ka, at ngayon ay minamaliit mo na ako, isang ordinaryong maliit na empleyado. Paano naman mangyayari iyon? Song Nuan, lagi kang naging mabuti sa akin. Matagal na kitang itinuturing aking matalik na kaibigan. Kung gayon, tanggapin mo na lang. Bilisan nating pumasok. Ngayon ikaw ang bida. Huwag mong patagilan ang paghihintay ng lahat. Salamat, Song Nuan. Ngayon araw ng promotion ko. Gusto ko ng isa pang inumin. Sige. Tuloy lang tayo sa inom. Nag-book si Mr. Lu ng mga kwarto para sa ating lahat. Babalik ako sa kwarto at sasama sa inyo sa inom. Umiinom pa rin. Ang lakas mo talagang uminom. Magpahinga ka na lang. Bakit walang umiinom? Ako. Gusto ko pang uminom. Isa pa. Mahal. Sumabay ka sa akin sa inom? Ngayon, kaysa noong ikinasal, ako mas masaya. Ang hot ng abs ng asawa ko. Ran. Ang sakit ng ibabang likod ko. Masyado akong uminom kagabi. Hindi. Kailangan ko nang umalis. Talagang hindi ako dapat mahanap ng kahit sino sa kumpanya. Kung hindi, ang lihim na kasal ay hindi na mananatiling lihim. Tagapamahala Wen, kamusta kagabi? Talagang marunong kang uminom. Ayos lang ako. Tingnan mo ako. Puno ako ng energy. Ang tapang mo talaga. Pinilit mo pang uminom si President Lou. Humanga ako. Oh, masaya lang ako kahapon. Na-e-excite ako kapag lasing. Wala naman akong sinabing kakaiba o gumawa ng kakaiba, di ba? Uy, kayo dalawa, kamusta tulog nyo kagabi? Kagabi, nagkaroon ako ng pinakamagandang tulog na naranasan ko, ang marangya ng hotel na ito. Talagang ang pinakamahal na hotel sa ilalim ng 5-star brand. Kung hindi tayo niyaya ni President Lou, talagang hindi ko kayang bayaran. Oo nga.
Si President Lu ay napaka-generous sa mga empleyado niya, at napakabait niya, at napakagwapo. Isang perpektong lalaki. Sana ay mapakasalan ko siya. Ahem. Alam niyo lahat ang karakter ni President Lu. Ayaw niya ng mga hindi tapat na paraan. Sa mabuting sitwasyon, matatanggal kayo sa Lu Corp at hindi na muling tatanggapin. Sama-sama, blacklisted sa buong industriya. Sige, tapusin na natin. Bumalik na sa trabaho. Tara na. Kaninong hikaw ito? Maaring ito ay kay Wenran? Presidente Lu, ang proyektong ito ay mangangailangan ng trabaho sa ibang bansa sa loob ng 1 buwan. Dapat ko bang isama ang asawa? Hindi na kailangan. Sa wakas ay nakahanap na siya ng kanyang ritmo. Huwag nating sirain ang kanyang ritmo. Diretso na lang sa ibang bansa. Siya nga pala. Suriin mo para sa akin kung sino ang pumasok sa aking silid kagabi. CJ, Presidente Lu. Tagapamahala Wen. Pagkatapos ng 1 buwan bilang tagapamahala, ano ang pakiramdam? Presidente Lu ay talagang mabuti sa iyo. Hindi niya binigay kay He Xiaoyan ang ganoong kalaking kapangyarihan. Presidente Lu ay talagang napaka-considerate sa mga empleyado. Medyo naka-adapt na ako. Maari ka nang magpatuloy sa iyong trabaho. Sige, kung may anumang bagay na lumitaw, huwag kang mag-atubiling ipaalam sa akin. Bakit ang bigat ng pagsusuka ko? Wala naman akong kinain na masama nitong mga nakaraang araw. Wala pa akong regla mahigit 1 buwan na. Baka. Ito, buntis ba talaga ako? Kung bibilangin ang oras, siguro ay noong gabing iyon sa piging ng selebrasyon nang malasing ako. Magiging nanay na ako. Kasama si Lu Jingchen, magkakaroon kami ng isang magandang sanggol. Pero, si Lu Jingchen ay napakabata pa. Gusto kaya niya ng anak? Tagapamahala, Wen? Tagapamahala, Wen. Bumalik na si Presidente Lu. Gusto kanyang makita. Bumalik na siya. G, Lu, bakit mo ako hinahanap pagbalik mo? Namiss kita? Bawal ba? Penran. Ngayong buwan? Nasanay ka na ba? Oh, Ang mga dokumentong ito ay lahat ba ng ginagawa mo nitong mga araw? oh, Talagang kahanga-hanga ka, Wenran. Para kayanin ang posisyon ng pangkalahatang tagapamahala. Wenran, anong problema mo? Bakit ka lumalayo sa akin? Lu Yingqian, Ano iyon? gusto kitang tanungin. Pagkatapos mong pag-isipan ng mabuti, sagutin mo ako. Sige, Kung may anak ka ngayon, mamahalin mo ba siya at aalagaan mo siya? hindi. Bata pa ako. Ayaw ko pa ng anak. Ang daming problema ng mga bata. Kung magkakaanak tayo ngayon, paano ako makakapag-isa kasama mo? Alam ko na, si Lu Jingchen ay bata pa. Tiyak na ayaw niya magkaanak ng maaga. Hindi siya matutuwa sa pagdating ng batang ito. Tiyak na hindi. Ano ang problema? Wala, nag-uusap lang. Kakabalik mo lang? Malamang busy ka sa trabaho, di ba? Sige, mauna ka na. Babalik na ako sa trabaho. Teka, may itatanong ako sa'yo. Yung gabing iyon ng party noong nakaraang buwan, hindi ka naman nasaktan, di ba? Hindi mo naaalala. Anong nangyari noong gabing iyon? Wenran, kamakailan,
Ikaw ay hindi ako pinapansin. Dahil ba noong gabing iyon, lumampas ako. Ikaw talagang hindi mo naaalala noong gabing iyon sa party ng selebrasyon anong nangyari? Kung ganoon, hindi niya naaalala kung sino ang kasama niya noong gabing iyon. Kung sino talaga. Nakita ko lang sa kwarto itong hikaw. Sa iyo ba itong hikaw? Hindi sa akin. Basta't si Lu Jingchen hindi alam na ako iyon noong gabing iyon. Maaari ko pa ring protektahan ang batang ito. Noong gabing iyon ng selebrasyon noong nakaraang buwan, sa aking kwarto, hindi ikaw iyon. Noong gabing iyon sa party ng selebrasyon, uminom ako ng sobra. Si Song Nuan ang naghatid sa akin sa aking kwarto at nakatulog ako. May tao ba sa kwarto mo? Saan nanggaling ang hikaw na ito? May nangyari ba? Wala lang. Hindi mahalaga ang hikaw na ito. Pinulot ko ito sa hallway. Akala ko sa'yo ito. Ma'am, hindi ka ba dapat maging abala sa trabaho? Mauna ka na at magtrabaho. Ngayong gabi, hihintayin kita sa hapunan. Mr. Lu, ang bagay na ipinagsabi mo sa akin na imbestigahan noong nakaraan ay may resulta na. Noong nakaraang buwan na piging, ang babaeng iyon noong gabing iyon, si Wen Ran ba? Noong panahong iyon, ang CCTV ng hotel ay nasa maintenance, kaya walang nakuhanan. Peste. Noong gabing iyon, may isang babae pumasok sa aking silid. Batay sa hikaw na ito, hanapin siya. Ano? Anong babae? Kung alam ko, tatanungin pa ba kita? Mr. Lu, nagkaroon ka ng relasyon. Lasing ako, pinaglaruan ako. Masyadong matagal na. Kailangan nating hanapin ang babaeng iyon kahit anumang mangyari. Kung hindi dalisay ang kanyang intensyon at sinamantala niya ito, hindi ko ito papayagan. Huwag kang mag-alala. Malalaman ko ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Mababawasan ko ang epekto ng bagay na ito. Ching-ching, ngayon, ako'y hindi na tagapamahala ng Lu Corporation. Bakit pumupunta ka pa para samahan ako? Tingnan mo naman, ano naman ang maganda sa pagiging tagapamahala sa Lu. Kahit wala ka na sa kumpanya, ikaw pa rin ang pinakamalapit sa puso ni President Lu. Marami namang tagapamahala, pero iisa lang ang Mrs. Lu. Karangalan ko ang makasama ka. Marunong ka talagang magsalita. Pero, pumunta ako sa kumpanya para kay Jing Chen noong una, para ibahagi ang kanyang mga alalahanin. Sinabi sa akin ni Jing Chen noon pa, na huwag masyadong magtrabaho. Matagal ka nang kasama ko. Sa una, pinlano ko na pagkatapos kong umalis, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng tagapamahala. Sa kasamaang palad, inagaw iyon ni Wen Ran. Madam, kaya palagi mo akong inaalagaan. Siyempre, iyon lang. Si Wen Ran gumamit ng masasamang paraan at naakit si Jing Chen. Kung hindi dahil sa kanyang mga maruruming pakulo, ang posisyon ng tagapamahala na para sa iyo hindi sana nakuha niya. Kasalanan lahat ni Wen Ran. Sinira niya ang relasyon mo kay President Lu. Siya ay isang walang hiyang cutie. Huwag kang mag-alala, madam. Hanggat nasa kumpanya ako, hindi siya magkakaroon ng madaling panahon. Makakahanap ako ng paraan para palayasin siya. Maganda iyan. Kung kaya mo talagang paalisin si Wen Ran sa kumpanya, sisiguraduhin ko na si Jing Chen ay magreserba ng posisyon ng tagapamahala para sa iyo. Madam, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan si Wen Ran na sumisira sa relasyon mo kay President Lu na makawala ng madali. Tagapamahala, Wen. Tinakot mo ako. Anong problema? Alam mo ba kung sino ang asawa ng presidente natin? Paano ko malalaman iyon? Pero, sa aking obserbasyon, karaniwan, ikaw ang pinakamadalas makipag-ugnayan kay President Lu. Naalala ko sinabi ni President Lu, ang singsing na ibinigay niya sa ating madam, ay nasa daliri mo. Halika, sabihin mo sa akin, masyado akong mausisa, sumusumpa ako, hindi ko sasabihin kanino man. Aba, naayos na yan. Tati, para pasalamatan ako, binigyan ako ni Mr. Lu ng singsing. Naglakas loob kang magchismis kay Mr. Lu? Bumalik ka sa trabaho? Sige, ang boring ng chismis na ito, tatrabaho na ako.
Ang ibang tao talaga ay, parang mga palaka na gustong kumain ng karne ng sisne. Hinahabol pa nila ang mga lalaking may asawa. Ang walang hiya. Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Sinasabi lang ang totoo. Hoy! Sasaktan mo ba ako? Kumain ka ba ng laxative? Nagkakalat ka ng dumi kung saan-saan? Ang kasuklam-suklam. Ikaw. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Hindi kita kayang makipag-compete. Ang kapal ng mukha mo. Alam mong may asawa si Mr. Lu. Pero gusto mo pa ring pumunta sa kanyang kama. Kahit patayin mo ako, hindi ko gagawin ang ganoong bagay na sirain ang pamilya. Narinig ko, iniwan ka ng nobyo mo. Dahil lang sa pangit ang love life mo, nanghuhusga ka na ng iba. Eh ano kung iniwan ako? Ano naman sa'yo? Eh di ang love life ko wala ka ring pakialam. Walang hiya kang gago ka. Anong akala mo? Karapat dapat kang maging manager. Binabalaan kita? Sa posisyon ko ngayon, kaya kong gawin ang gusto ko sa'yo. Hanggat wala ka sa posisyon ko, wala kang karapatan husgahan ako. Isang pangit na manager lang. Sasabihin ko sa'yo, ang tunay na pag-ibig ni Mr. Lu ay si He Xiaoyan. Ikaw ay isa lang kang third wheel. Ang love life ko wala kang pakialam. Mas dapat kang mag-alala na hindi ka na naman iwan. Venhan, huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong mga daya ang ginamit mo para umangat. Gusto mo bang sabihin ko sa buong kumpanya para malaman ng lahat kung anong klaseng tao ka talaga? Kasama ko siya. Jit Lu, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi yun ang narinig mo. Si Wenran, siya. Paninirang puri sa mga kasamahan. Malisyosong paninirang puri sa mga kasamahan. Sa oras ng trabaho, ginagawa ang mga bagay na hindi nauugnay sa trabaho. Kunin mo ang resignation letter mo. Jit Lu, Kumusta ka? Ayos lang. Babalik na ako sa trabaho. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. G, Lu, nakikiusap ako. Huwag mo akong tanggalin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. G, Lu. Sandali. Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Huwag mong hayaang mangyari ito muli. Salamat po, Mr. Lu. Nakita mo ba iyon? Malinaw ko itong nakita. Ang hikaw na lumitaw sa iyong silid ay eksaktong pareho. Magsiyasat ka agad. Silikingking ba ang babae ng gabing iyon? Oh, Sigurado ka bang ang babae ng gabing iyon ay siya? ayon sa aking pagsisiyasat, ang hikaw ay eksaktong pareho. Dapat siya iyon. Ang babaeng ito ay talagang mapaninlang. Hindi maaaring panatilihin ang ganyang tao. Kontakin ang ospital. Ipasok siya para sa pagsusuri sa lalong madaling panahon. Ang ospital ay nakaayos na. Kapag nalaman nating buntis siya, harapin ito kaagad. Sino yan? Mr. Lu, iisa lang ang folder. Ito ang ulat ni Wenran. Narinig ba niya iyon? Mr. Lu, dapat pa rin ba tayong magpatuloy ayon sa plano? Magpatuloy ayon sa plano. Tungkol kay Wenran, ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Wenran, ano ang nagawa mong mali sa pagkakataong ito? Bakit ang guilty ng itsura mo? Akala mo ba lahat katulad mo? Kahit anong ginawa nila, kumikilos sila na parang walang nangyari. Ikaw! Ang talas ng dila mo. Ang mga hikaw mong ito, Tinatawag na blue tears. Yan lang ang isang pares sa Haicheng. alam ni Song Nuan mataas ang pamantayan ko sa mga accessories. Hindi niya ako bibigyan ng peke. Kung gayon, peke talaga ang mga hikaw niya. Wenran, akala mo ikaw lang ang marunong sa alahas? Naging manager ka, pero wala ka pa ring kwenta. Wala ka man lang disenteng alahas. Hindi ba dapat nag-resign ka na at umalis? Pasensya na. Hindi lang ako pinayagan ni President Lu na umalis.
Sinabihan pa niya akong pumunta sa opisina niya. B, Gusto ka ni President Lu sa opisina niya? tama. Akala mo ikaw lang ang maganda? Ayon sa investigasyon ko, parehas ito sa hikaw na iyon. Nakontak na ang ospital. Kapag nalaman na buntis siya, aasikasuhin namin agad. Baga, na si Lu Jingchen dahil sa hikaw na ito, napagkamalan si Li Qingqing na siya ang babae noong gabing iyon. G, Lu, may kailangan ka ba? Itong hikaw? Sa iyo ba ito? Sa gabi ng selebrasyon, ang babaeng nasa kwarto ko, ikaw ba iyon? G, Lu, itong hikaw ay tiyak na tunay na blue tears. Posible bang may taong nagkaroon ng isang gabing pagsasama? Kasama mo at iniwan ito? G, Lu, nagpabukod tangi ka para manatili ako rito at napakabuti mo sa akin. Posible bang sa tingin mo ako ang may-ari ng hikaw na ito? Maaari mong tingnan ng mas malapit. Kaya si G, Lu ay walang ideya kung sino ang babaeng iyon noong gabing iyon. Dahil sa iyong katayuan, kahit hindi mo ako mapakasalan, tiyak na makukuha mo ang malaking kabayaran. G, Lu, ang hikaw na ito ay akin. Noong gabing iyon, ako iyon. Halika rito. Ikaw talaga iyon? Oh. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magplano laban sa akin? Mga gwardiya, dalhin siya palayo. Ilagay siya sa itim na talaan ng buong lungsod. G, Lu, Hindi iyon. G, Lu, noong gabing iyon, hindi ako iyon. Teka, G, Lu, ang hikaw na ito ay hindi akin. Noong gabing iyon, ang gabing iyon ay, babae ay hindi rin ako. Ang suot ko ay peke. Tingnan mo. May isa pa ako. puro kasinungalingan. Ang mga taong tulad mo ay hindi na muling kukunin ng Lu Corporation. Ilabas siya rito, G, Lu. G, Lu, nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. G, Lu. G, Lu, natuntun na ang hikaw. Alam natin kung kanino ito. Yeye. Naisip ko na. Itong hikaw ay galing noong gabing iyon ang iniwan mo sa kwarto ko. Oo, ito nga ha. Tatanungin kita, noong gabing iyon, ang tao sa kwarto ko, ikaw ba? Bakit ka nagsinungaling? Ako, lasing na lasing ako noong gabing iyon. Wala akong maalala. Tinatanong kita, itong hikaw, sa'yo ba ito? Bakit mo ito itinago? Itong hikaw mo, maraming peke. Ako, at nalaman kong nawawala ang akin. Akala ko, hindi ito pareho ng modelo sa akin. Talaga? Jingchen, kasal na tayo ngayon. Natatakot ka pa ba sa nangyari? Sinabi na sa iyo ni Jeje. Pananagutan ko ang lahat para sa iyo. Sino nagsabi sa iyo? Pagkatapos mong magtrabaho, hindi mo na ako papansinin. Sabi mo para iwas chismis. Sa tingin ko, masaya ka pa nga? Ako, Wenran. Natatakot lang ako na hindi mo ako gusto. Natatakot na hinahamak mo ako. Lu Jingchen, kung mamahalin mo ang anak natin, gaganda kung tatanggapin mo siya. Yeye. Tumigil ka. Hindi maganda kung may makakita. Mag-usap tayo pag uwi natin. Ngayong gabi, tandaan mong magbayad ka sa akin pag uwi. Ako, naghatid ako ng mga dokumento. Ikaw? Wala akong narinig. May gagawin ako. Aalis na ako. Wenran. Bakit parang ang vibe ninyo ni CEO Lu hindi tama? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo. Dati sinasabi na ang tunay na pag-ibig ni CEO Lu ay si He Xiaoyan. Pero si CEO Lu ay walang pakialam. Inalis niya siya ng ganon-ganon lang. Pero napakabait niya sa iyo. Hindi ka naman asawa ng CEO namin, di ba? Paano naman mangyayari iyon? Ang lakas ng imahinasyon mo. Buong araw, mahilig ka lang sa chismis. Tara na. Posible kaya na? Si Wenran ay ang kabiyak ni Lu Jingchen?
Wenran, kahit sino ka man, pinahiya mo ako at pinalayo mo si Jingchen sa akin. Kaya wag mong isipin na pakakawalan kita ng ganoon kadali. Oy, Liu Xin, anong ginagawa mo? Ginoong He, tulungan mo ako. Mula nang umalis ka, nahuli akong nagnanakaw at tinanggal ng Lu Corporation. Dati ko namang tinatakpan ka. Pero ang problema, wala rin akong magawa ngayon. Ginoong He, bigyan mo ako ng pera. Hindi na talaga ako makakaraos. Oy, pwede kitang tulungan. Bigyan ng pera pero gusto kong siraan mo si Wenran. Payag ako. Paano ko siya sisirain? Hindi ba simple? Lalaki ka. Natural lang, sirain ang pagkababae niya. Pagkatapos mong magtagumpay, bibigyan kita ng halagang pera. Sapat para mabuhay kang komportable. Salamat, Ginoong He. Hindi kita bibiguin. Lu Yingqian, hindi lang ako makapaniwala na gugustuhin mo pa ang isang babaeng nawalan ng pagkababae. Aalis na ako. Ingat ka. Sino ka? Bakit mo ako kinikidnap? Wala. Gusto lang kitang tanungin. Kung hindi ka sasagot ng maayos, ngayong araw hindi ka aalis na buhay. Anong tanong? Ikaw ba ay kay Lu Jingchen? Lihim na asawa? Anong kinalaman mo doon? Kailangan mo lang sagutin ang tanong ko. Baka naman ipinadala ng Gu Corporation. Hindi ako. Tinatawag mo na siyang asawa mo? At itinatanggi mo pa? President Lu, ayon sa lokasyon, nandito ang babae. Ang tagal niyang umuwi, alam kong may mali. Buti na lang, na-install ko ang tracking sa phone niya dati pa. President Lu, tingnan mo, ito ba ang bag ng babae? Tama, bag niya ito. Mukhang nandito siya. Abisuhan agad ang hotel, piliting buksan lahat ng kwarto, hanapin si Wenran. Opo. Dahil alam mo, na asawa ako ni Lu Jingchen, ginaganyan mo pa rin ako? Hindi ka ba takot sa paghihiganti ni Lu Jingchen? Wala naman akong mawawala. Kaya, anong pakialam ko sa paghihiganti? Si He Xiaoyan ba ang nagpadala sa iyo? Hindi ko inaasahan na matalino ka. Sayang, huli na ang lahat. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Saklolo. Saklolo. Patay ka! Maawa ka naman! Wenran gising. Wenran. Tawagan ang doktor. Ang sanggol? Ayos ba ang sanggol? Anong sanggol? Buntis ka? Ang babaeng ito ay hindi buntis. Imposible. Nagtest ako. 2 linya iyon. Hindi ka pumunta sa ospital para sa karagdagang pagsusuri. Hindi tumpak ang mga iyon. Maingat kung sinuri. Hindi ka buntis. Maliit na pinsala lang. Magpahinga ka ng mabuti. Sige. Salamat, doktor. Kaya hindi pala ako buntis. Natakot ako at itinago ko ito ng matagal. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Dahil ayaw kong ang anak ko maipanganak sa isang pamilyang hindi siya tatanggapin. Buntis ka? Matutuwa ako ng sobra. Paano ko hindi tatanggapin? Ngayon nagbago ka na. Pasensya na. Nasaktan ba kita? Ngayon mo pa ako pinapahalagahan? Bakit hindi mo tanungin si He Xiaoyan kung bakit siya umupa ng tao para kidnapin ako? Ito, si He Xiaoyan iyon. Hindi ka naniniwala sa akin? Umamin ng lalaki? Ang lalaking iyon ay inupahan ni He Xiaoyan. President Lu,
Nasuri ko na lahat. Ang lalaking iyon, dating security guard. Siya ay palaging nasa pangangalaga ni He Xiaoyan. Siya mismo umamin na siya ay pinadala ni He Xiaoyan para patibagin si Madam. Ngayon, President Lu, naniniwala ka ba na hindi kita sinisiraan? Ang iyong dream girl, tama? Dream girl? Si He Xiaoyan ang sinasabi mo. Oh, si He Xiaoyan ang iyong dream girl, di ba? Dream girl? Kailan nangyari iyon? Oo, Madam. Lahat ito ay chismis na ikinalat mismo ni He Xiaoyan. Bago ka pumunta sa kumpanya, si President Lu ay lagi nagbingi-bingihan, kaya kumalat ang chismis. Ako ay nagkamali na sisihin ka. Kaya ka nag-iwas sa akin kamakailan. Tama? Lahat dahil sa dream girl na ito. Lahat sa kumpanya ay nagsasabi niyan. Kaya naisip ko, Hindi mo man lang ako tinanong at hinatulan mo ako ng walang paglilitis. sige, mali ako tungkol dito. Natutuwa akong naayos ang hindi pagkakaunawaan. Pero para maiwasan ang mga susunod na hindi pagkakaunawaan, dapat nating gawing publiko ang pagkakakilanlan ni Madam. Ang paglulunsad ng iyong bagong produkto ay malapit na. Pinaplano ko. Nagamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang iyong pagkakakilanlan. Wala akong pagtutol. Hindi ko pababayaan si He Xiaoyan ng madali. Papupuntahin ko rin siya sa paglulunsad. Pagkatapos hayaang lahat. Makita ang kanyang tunay na ugali. Seryoso ka? Naghiwalay na sina Jing Chen at Wenran? Oo. Nahuli ako ni Lu Jingchen kasama si Wenran. Sinalitaan niya si Wenran sa lugar na iyon. At pinalayas siya ng gabing iyon. Mabuti, napakahusay. Manahimik ka. Kunin mo ang pera at umalis ng Haicheng ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako babalik. Sinabi mo ito, eksakto tulad ng sinabi namin sa iyo. Tama? Salita sa salita. Sinunod ko ang iyong mga tagubilin ng eksakto. Naniwala na siya. Siya. Isaalang-alang mo itong iyong pagtubos. Tara na. Jing Chen, paano mo nalaman na nandito ako? Xiaoyan mali ako dati. Nagkamali ako ng paghusga sa mga tao. Pinahirapan kita. Kailangan mong panagutan ako. Kaya, kailan mo ako pananagutan? Pumunta ako para makita ka ngayon ay tungkol dito. Sa mga susunod na araw, ang kumpanya ay magpaplano na magdaos ng isang launch event. Gusto kong bigyan ka ng sorpresa sa oras na iyon. Anong sorpresa? Sa paglulunsad ng bagong produkto, gusto kong personal na mag-propose sa iyo. Jing Chen, totoo ba iyan? Totoo. Magpahinga ka. Kita tayo bukas. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magbibihis ako at dadalo. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa aking launch event ngayon. Ang nasa itaas ay ang lahat ng aking mga konsepto ng disenyo. Salamat. Lahat, sa ganitong magandang okasyon, gusto kong ipahayag sa lahat isang personal na bagay ko. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo, anong uri ng mga trick para makapasok ng palihim. Pero ngayon, ikaw maghintay ka lang at makita akong sumikat. Gusto kong ipakilala isang napakahalagang tao sa lahat. Siya ay hindi lamang ang punong taga-disenyo ng Luz, kundi pati na rin ang aking asawa, si Lu Jingchen. Wenran. Hindi pwede. Matagal na kayong diborsyado. He Xiaoyan, inudyok mo si Liu Xin na kidnapin si Wenran, nagpanggap ng peking kasunduan sa diborsyo. Akala mo ba talaga makakalusot ka? Hindi? Hindi totoo. Hindi totoo.
Isang kasal na nagkataon. Ang nagpakilala sa akin. Sa tamang tao. Siguro, mula pa sa simula, ito ay tadhana.